Hiram tayo ng video kay Eloy Burgess Official. Panoorin natin. Philippine Embassy sa Bahrain. Anak mo. Panoorin natin. Para daw tibuto ni isang unggoyo. Dali lang. Ano lang po nga, tiga rin sabihin yun? Sandali lang ha. Gusto ko ni malaman ang pangalan. Di po, kaya ni. Daw si Sino ni isang unggoy ning gago niyo. Bigyan ko isang pangalan ni Sinyo di po, kaya. Para sa wari do tunay sa okay. Wala rin nagsabi kahapon sa amin na may ganon. Hindi mo. Oo. Sa Pilipinas na rin yung bawal. Hindi, dapat. Ano ba yun? Laki-laki ng tiyan. Parang pulis patola sa Pilipinas yun. Laki ng tiyan. Sarap ng buhay nito Yabang-yabang pa. Magsumbong ka kahit kanino. Ayop ka talagang kupal ka. Sinabi nyo rin sa amin kahapon na mag-isa na gano'n. Ngayon kung sa tanong kami galing, wala namang pinagkatanggap na kahit gano'n. Dito, paano mo yan? Away-away na. Dapat may abiso sa ano. Pero wala na, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, magsumbong na kayo sa magsumbong sa Oh, gani. Magsumbong na kayo. Magsumbong. Kahit kanino, kahit sa Manila, kahit kay Bangag magsumbong. Tapang mo Tingnan natin, masibak ka sa trabaho, hayop ng kupal ka. Binating Iloy kagid sakon. Manila ko nagsasabi, wala po. Sige, walang problema. Sa Manila, tondo Surat ang amo. Wala raw pondo. Bakit walang pondo? Takurakot ba? Hayop ka, walang pondo Parang may something walang pondo. Kupal talaga kayo. Okay. Hindi nila Kahit magsumbong raw sa Pilipinas, ang tapang talaga ng mukha, no? Kupal talaga. Hayop talaga. Wala na raw pera. Wala na raw pondo. Siyempre, magtataka ba tayo walang pondo, walang pera? Puro-pura ako sa Pilipinas Hanggang ngayon, wala pang nakukulong Bilyon-bilyon. Ayop talaga. Panoorin natin, tuloy natin. kailangan magsumbong sa Pilipinas, masumbong na sa Bugres, kay Bugres. Ikaw ang diputa ka nga chimpansi, kang gago, kang unon ka. Bilat sing Iloy mo, how hard is it for you to be kind? You're kapwa Pilipino, bakit kailangan ka magyabang gago? Ang karidkid mo dito, hindi mo pa gani naalis ang bilat sing Iloy, kaway kagapang lugod. Ang itsura mo nga dubaho, kailok nga bad Breton. Grabe magastang yung diputa nga gorilla chimpansi. Bawo raw bunga itong lalaki nito. Mayabang-yabang pa. Sumbong sa ba't isumbong ang dapat sa'yo inaalis ka dyan, gago? Utang Dapat yan, masibak yung hype na yan. Laki-laki pa na dyan, Sarap ng buhay siguro to, Dapat masibak yan, yabang-yabang, kupal na yan. ka. Sa panahon ngayon, dapat nagkakawa kamay tayo. Tulungan natin yung mga Pilipino, kawawa, wala alafor. Kung magkabuyang ka sa Pilipino, bilat sing Iloy, do hindi ka namin pinapasahod. Sino di pangalan sang bilat sing Iloy, ibigyan yung ugani sang pangalan sang gago. Pangit ka na kung sino pang pangit yun pa ang salbahe. Satanista ka doon namin, kinis-kinisat sang tsura, dali lang. Galit na galit siya, Si Eloy Burgess. Kahit ako pag andun ako, baka sapakin ko pa yung hayop na yun, yabang-yabang. Magsumbong ka kahit kanino, kahit sa Pilipinas ka magsumbong. Hayop talaga, Kapal talaga ng mukha itong hayop nito. Walang pondo. Siyempre, walang pondo sa kurakot kayo sa magsumbong sa Magsumbong ako magsumbong tsura sang bilat sing Iloy ning sikwan niyo. Tsura sang gorilla. tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit? Hindi na kayo ma-entertain, hindi ma-entertain. Hindi pwede ka man sir makasabi, sir. Sandali lang. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbong. Ang Manila ko nagsasabi, wala po. Amo ni bilang nga itsura, si mo sir no, pangit ka na. Tapos duwala kapag paligong bilat sing Iloy mo. Ang itsura mo nga daw paa kakabaho-baho sang imo nga kahimtangan, ayan ka ho.
Sinonis ang gago-gago ni... Oh. Eh mukhang gorilla pala ito eh. Talagang mabaho. Gorilla oh. Hayop talagang kapal ng mukha. Dapat masibak tong hayop nito eh. Magsumbong ka kahit kanino, hayop ka, walang pundo. Hayop ka talaga, kupal ka talaga. Wala kang tawad, wala ka ano, wala ka puso, bilatsing iloy ka, kaitim-itim, nasa iyo nga pugita ka. Tapos mayabang ka pa, salbahe ka pa. Your job entails to accommodate, to assist, and be kind to Filipino people because whatever you are putting inside your mouth comes from us. Kung paano pinapala mo ng pamilya mo ngayon ang bilatsing iloy kagaling sa sweldo namin. You are a public servant, hindi ka God. Ano nang akala sa mga nagtatrabaho ni sa mga gobyerno natin, bilatsing iloy, yung mga Hudiyo kayo? Uy, gago, Hudiyo! Second class citizen kami, OFW, bilatsing iloy, just because you're sitting behind the desk in a consulate all over the world does not give you the fucking right to belittle us. Just because you are working there in the Philippine Consulate or Embassy does not give you the right to try to underestimate us. Ang kalabanan, dira nga gatrabaho, mga architect, mga engineer, mga teacher, tapos mag-asta ang mga bilatsing iloy, do ang sahod sang gago. Ang iyong ang itsura mo nga daw paa, kang gago ka. Sana kung magbalistik minsan, ikaw ang una-una nga maigo. Itong problema, kung kita lahat nagatrabaho sa mga gobyerno, do mga tibuto, ang mga UD puta, ano ilang paligo ka sa isang araw, 50? Tapos sa mga OFW, bilatsing iloy, once a year ka panibin? Ang nyo. Senator Bongo, ang yayabang sa mga UD puta. They do not belong in this fucking job. They belong in the fucking pantry. They belong in the fucking toilet. If they do not know how to handle people who are in distress, if they do not know how to accommodate Filipinos who does not even know where to go, na isa lang pwede namin puntahan, consulate, tapos putang ina, pagtabuyan pa. Kung sino dyan ang presidente, kung sino dyan ang embassy, you have to be an idiot if you still keep this piece of shit. Pag nandyan pa ning gago ning ulok-ulok nga pugita, kung hindi mo ni sa pag-terminate, gago ka din. You have to be a moron to keep this motherfucker. This person does not belong in the fucking embassy. Wala siya empathy sa Pilipino. He does not have he does not feel for our countrymen. Why do you put people who does not have a heart? Ang pag-hire sa kanila, ano ang first and foremost, alam ko to bilatsing iloy kasi dito, kami na ang naggumagawa sang ibang policies ang embassy, minsan may nakakalusot sa amin nga mga rules and regulations and policy of embassy. So I know and I read a lot. Meron before sang hiring sa Philippine Consulate natin dito, kag nakalagay doon ang job description, isn't it? That you made an oath and you signed a contract, nag-promise kayo to be of service to the Filipino people. Bilatsing iloy, ito ang service. Wala na palalo. Pwede ka magsabi mga kabayan, pasensyabi ka mo ha. Wala ngayon, pero akin ang mga numbers nyo. Listahin ko ang mga numbers nyo. Once na may darating ulit, tatawagan ko kayo, wala, nagid na pira, kabayan, sorry. At bakit bilatsing iloy ang 75 na berini, dinar 20 na lang? Hindi na lang explain, tapos ito pang kanilang mga kwan. 75 naging 20 na lang. Ginawa ko eh. No? Ang mga drama nila sa consulate, perma kayo, fill up the form, perma kayo, tapos may nakalagay doon 75 ang binigbigay sa mga IUD puta 20. May pumalag na mga Pilipinong sabi ba? Oh, 75 tapos 20 lang ang binigay. Hayop talagang kurakot. 20 lang yung ibigay mo. Ang nakasulat naman doon sa 25 kasi wala na pera, sabi sa mga kawatan. So, to our labor attaché and to whoever is the consul or whatever is your position in that office, you should terminate everyone who were on duty today. They do not belong to assist the Filipino people. Hindi kami trabador nyo. We are not asking for to borrow money. This is our money. This is not something that came from your wallet. This is not something that we are supposed to beg. Pinaghirapan namin to, di contribution namin to. Putang ina, saan na pupunta ang mga OCC, OIC? Yung mga certificate of churorot, ginapabayaran, saan na pupunta bilatsing iloy ang travel tax? Tuwing pumupunta kami sa abroad, saan na pupunta ni mga UD puta ni ang mga, what you call das, dos, pidos. Saan na pupunta UD puta ang lahat ng taxes sa Pilipinas?
Saan pa napunta? Di sa kurakot. Alam mo naman yan si Bangag Adik sa cocaine sabi ni Amy Marcos Wala naman ginawa yan. Puro trabaho daw, araw-araw, puro trabaho, hindi nagbabakasyon. Ngayon nasa Amerika Hayop na kupal yung antiklo mo, hayop na yan. Kupal talaga, hayop na yan. Iloy Borges po, like and subscribe po tayo sa kanya. Panoorin nyo na lang, tapusin nyo na lang. Ay, naku. Talagang mga embassy talaga. Kahit dito sa Taiwan, minsan mabubwisit ka rin. Mga embassy rito, Philippine Embassy. Ayop din. Minsan mga suplada. Pag may tinatanong ka, nakasimangot. O Bangag, na-addict sa cocaine, sabi ni Amy Marcos, paalala ko ulit sa'yo Sabi mo, hindi magiging masayang Pasko, merong makakasuhan, hayop ka, kupal ka. Natapos na yung bagong taon. Birthday ko, Valentine, Chinese New Year, wala pang nakakasuhan, hayop kang kupal ka. Namu talaga. Yung pisang mo si Tambaloslos, si Romualdez, saka si Sandro Marcos, bilyong-bilyong alokabol, kupal kayo, hayop kayo. Di pa rin nakakasuhan, hayop kayo. Kinasuhan nyo, Senador, Bong Revilla pa, hayop talaga kayo Tapos yung mga dilis, kupal talaga kayo, hayop talaga kayo. Ito pa si Bendalo, itong ombudsman rin mo yung hayop nito. 60 na congressman na kontraktor kakasuhan daw, hayop. Hanggang ngayon wala pa. Pati ito si Pinky Lacson, isa pa itong gag. Makakapagmurta talaga itong Lacson ito. Pinagtatakpan na talaga, sabi niya, congressman, kontraktor na 60 rin. Hanggang ngayon wala pa. Pinagtatakpan talaga yung blood control, pinapatahimik na nila. Hayop nito. Hayop talaga itong yung mga 80 na ex-marine, pinapatahimik na yan. Pinapatahimik na kinakasuhan na. Katulad ni Gutesa, biglang nawala. Mga hayop kayo kasi papunta na kay Tambaloslos. Hayop ni Tambaloslos. Bilyong-bilyon pati si Sandro. O Sandro, yung sa Ilocos puro poste nakatayo yung flood control. Kupal ka, hayop ka. Bilyong-bilyon alokabol mo, hayop ka talaga. Puro kayo kurakot. Yung mga ex-marine pinapatahimik nyo, Miss personal knowledge sila. Saldi ko, mga bodyguard dyan, alam nila yung mali-maliit ang pera dinala. Hayop kayo, pinapatahimik. Pinapatahimik nyo, kaya akasuhan nyo. Hayop ka. Political agenda, sabi ni Bendalong hayop na Remulla na yan. Kalmahin sana kayo, mga hayop kayo. Babu!